sobrang lakas ng pickleball, sa totoo lang. Actually, this is the only 24-hour court here in Marikina. Thank you! Okay, bakit Dink Love? Well, dink love kasi ang dink kasi, yan yung tawag sa, pag nasa kitchen kayo sa pickleball, dinking, it's the, kumbaga yung tinatawag sa style of play in terms of pickleball. And then loft, kasi meron kaming loft sa taas. So kumbaga yung mga gustong mga tumambay, pwedeng manood kayo from the loft, pwede kayong may VIP room kami sa taas na everyone can just chill. So yun, and now kasi sobrang grabe yung craze ng pickleball. Especially here in the Philippines, everyone's picking it up, diba? Tapos at the same time, usong-uso ngayon yung fitness, everyone's into fitness. Ako, High Rocks, yun naman yung mga kinakahiligan ko ngayon. So, yeah, for me, parang putting up a pickleball court facility for a lot of people to play, diba? It's just, para sa akin, very personal and very, malapit sa puso ko in terms of advocacy when it comes to health and always keeping a healthy lifestyle. Sa partner mo dito yung mga friends mo? Yes, actually yung partner ko po dito is kababata ko. Kapitbahay ko ever since like 7 years old ako. Ever since bata, basically. So magkakasing edad ka? Mas matanda siya ng mga 2 years. Ang kasing edad niya is si Michelle. Yes. Sayang din yung naabutan si Michelle, andito siya kanina. Naabutan niyo? Pero, yun nga, paano niyo napag-usapan na gusto niyo magbukas na ito, magtayo ng ganito? Actually, sila talaga, si Carl tsaka si Tonton, sila yung president tsaka vice president namin. Sila talaga yung nakahanap ng lupa. And then, kinausap nila ako, sabi na, oh bro, baka gusto mo tayo tayo ng pickleball court dito sa Marikina. Lupa lang to na. Lupa lang to, yes. Everything tinayo. Yes, from the ground up lahat po to. So, I think we started last year. Tapos mga 6 to 8 months bago natayo to. So, hindi po madali. Siyempre, mahirap po mag-build, especially parang warehouse style po ito. So, it took a lot of time. Pero happy kami dahil ngayon, kahit na tag-ulan, yan, nakapag-grand opening na po kami. 3 months, no? Nag-soft opening kami mga 3 months ago. So, How was it? sobrang lakas ng pickleball, sa totoo lang. Actually, this is the only 24-hour court here in Marikina. Maraming ibang mga courts, pero ito lang yung 24 hours. So, nakakagulat kasi minsan kahit 2 a.m., 3 a.m., may mga tao naglalaro. So, kahit nga ako mismo, nahihirapan ako makakuha ng court kasi grabe yung demand for pickleball courts right now. Grabe kasi kahit sa mga malls, di ba? Yes, Yung mga yes. vacant space nila, no? Yes, yes. Ginagawa nilang mga... Everyone's converting all their basketball courts, badminton courts, open spaces to pickleball kasi maganda kasi yung community. It's all about community building. Ang uso naman sa pickleball is mga open play. They call it open play. So ang style is mag-rent ng 2 or 3 courts tapos magpapa-open play so everyone can go. Tapos magbabayad lang sila. And then yun, it's more on community building and getting to know a lot of people. Dati kasi ang dami rin na iso, di ba? Tennis, Yes, yes. badminton, Yes. gano'n. Ngayon hindi na siya. Ito, sa tingin nyo, gaano katagal ang tingin mo? Ako for me personally, feeling ko tatagal to kasi it's friendly siya in all ages. Kumbaga actually yung sister kong taga Florida, pandemic pa lang, uso-uso na yung pickleball sa kanila. And karamihan sa mga naglalaro doon are seniors, mga 50-year-olds pataas. So for me, everything is all about longevity right now. How can you work out? How can you keep your body fit? Na pwede kang maglaro or mag-sports until a long time, until matanda na tayo. So for me, I believe na pickleball is not just a craze or not just a fad, pero I think it's here to stay. Ginawa ng professional, di ba? Yes, meron ng Manny Pacquiao, Yes, di ba? yes. Yung sa MPBL. Oo, sobrang nagpapasalamat tayo kay Sir Manny kasi syempre now meron na tayong professional league dito sa Philippines, diba? So a lot of people are taking pickleball more seriously. Maraming na-addict sa pickleball na ngayon. Actually kahit ako very masaya, sobrang na-enjoy ko yung pickleball kasi before bonding namin ng mommy ko, badminton. But now medyo yung mom ko kasi may problem sa hip niya, so hindi siya nakakalaro. So nakakalungkot lang na if uso na to dati nung bata ako, for sure ito yung bonding namin ng mother ko. Ano po yan? Sorry? Player? Ako naman, di pa naman ako sobrang galing. Siguro nasa novice pa lang ako na bracket. It's all about just having fun, di ba?
Pero mamaya, makikita nyo, may partners exhibition match kami mamaya. So you be the judge kung kamusta ba yung laro ko. Pero ako, very ano na naman ako eh. Kumbaga, happy-happy lang. I just want to enjoy, papawis lang. And yeah, just bond with friends, basically. Ang daming celebrity na rin na into pickleball. Yes. Sino yung mga nagpupunta dito? Actually, sila Eruption. Sila Eruption na invite na namin dito kasi malapit na si Eruption dito. And then, sino ba bang mga nakapunta? Si Riva Canary. She messaged me last week. Tuwan-tuwa siya kasi nagandahan siya sa court. So yun, actually si Mame Vice rin, nag-reply ako sa story niya kahapon. Kaka-start lang rin niya mag-pickleball. And nagsabi rin siya, nasabi niya, visit rin daw siya dito. So yun, I'm just so happy na syempre ang daming mga artista rin na who are getting into the sport. And it's all about, alam mo yun nga, like what I said, community building, diba? So everyone, I just enjoy seeing people living a healthy lifestyle, a sporty lifestyle. So I'm sure pickleball can be a big help. Ang bongga, no? Parang ang daming gustong pumunta dito. Kasi maganda naman, maliwanag. Yes, yes. So, lahat lang. Of course, everyone's welcome. Kahit sino. Kahit sino welcome dito. So, kami naman, wala, of course, ang pickleball, wala naman pong pinipiling tao ang pickleball, diba? So, everyone's welcome from all ages, kahit bata ka, senior ka, yeah, everyone's welcome here at the Big Law. Yes, so since grand opening po namin today, we have a 4-day tournament for for everyone actually, kung sinong gustong maglaro. So we have novice, we have intermediate, and we have advanced na category. So I think we have almost worth 1 million pesos worth of prizes and almost 400,000 worth of cash. And it's so new. Today is the first day, yes. So 4 days to. It's so nice kasi may novice eh. Yes. Kahit hindi ka pa magaling. Yes. Enjoy. Oo, may novice, tapos may low intermediate, may beginners rin naman. So mamaya, if you guys have the time to stay, intermediate mamaya after nung exhibition tournament ng partner. So mga magagaling talaga yon, mga bata and 35 years old and above. Pero Marco, are you into business naman? More side ng business? Matagal naman ako nasa business. Actually, mga restaurants, mga tipsy pig. I also invest in bars. Oo, ito naman, first time ko mag-invest sa pickleball court. Kasi now, medyo ang passion ko talaga right now is really fitness, sports. I'm going to Bangkok next week for High Rocks. And we're also thinking of opening a gym soon. And yeah, ako, basta makapag-invest sa mga ganitong klaseng mga businesses na yung hilig ko, di ba? Ako, walang problema sa Bumalik na ulit ako sa pagiging fit ngayon. Grabe oh. Tumaba ako yung last year eh. So, yeah, we're back to sobra oh. Hindi, tsaka diet lang, alam mo naman, before, especially 2018, 2019 days nung Los Bastardos, Los Stranger days, 24/7, kailangan laging fit, di ba? So siguro last year, nagkaroon lang ako ng konting parang napagod or na-burnt out. Kasi syempre nakakapagod mag-workout, nakakapagod maghanda ng mga diet food natin. But then last year, sabi ko, teka, tumataba na ako kailangan bumalik sa kondisyon. So yeah, we're back. Bangkok. Second na po yun, yes. And then Bangkok ulit next week. Oh, yes. Yes. Yes, magkakasama kami ni David actually. Magkausap kami ni David sa gym 2 or 3 days ago. And ayun, kasi David lakas mag-high rocks. And everyone, ang dami ng artista na nag-start mag-high rocks right now. And it's good kasi ngayon hindi na uso uminom, lumabas, magpuyat. Diba, everyone's into the healthy lifestyle right now and I'm all for it. Yeah. Going back to the business side. Yeah. Kasi you mentioned dami ng businesses and dami ng sinusip na ini-investan. Yeah. Never naman na sumunod na Ay, syempre hindi naman natin pwede sabihin never. May mga experiences. Of course. Meron na rin ako mga na-investan na talagang hindi nag-materialize. And it's okay. I mean, sugal naman lahat ng ng business. Hindi ka naman na-scam. Hindi naman. Yung iba kasi parang, di ba, takot na sa mo. Depende yan sa mga partners na pipiliin. So, hindi pwedeng, syempre ako pinipili ko yung mga partners ko. I mean, of course, itong mga to, hindi lang naman kasi ito yung mga businesses nila. They have also a lot of businesses. Kumbaga, at
alam mo yun, since kababata mo, it's, the trust is already there. And yung mga businesses nilang iba na kita mong okay. So dapat, I think, us as investors, we also have to do background checking, KYC, alamin natin kung sino mga i-investa natin kasi maraming mga scammers. Especially right now, especially in pandemic, a lot of people want easy money, magpa-invest sa mga artista or sa mga tao may pera. So, siguro payo ko lang sa mga taong gusto mag-invest, it's just, kilalanin niyo yung mga taong na-invest ninyo and aralin din ninyo yung business. Kasi play, So, ito lang, sige ko muna. Yeah. Ang dami mong businesses, tutok ka, ang dami mong ginagawa. Siyempre, iba isip mo, yung pinaghahandaan mo siya. Pinaghahandaan mo na nga ba ang future? Syempre naman. Oo naman. Settle. Of course, future naman, ever since naman bata naman siguro tayo, pinaghahandaan na natin ang future. Pero kung tatanungin ninyo, ano ba, like, settling down anytime soon, wala pa nga akong girlfriend, settle down agad. Wala, I've been single since January. Nililink sir, di ba? Yung mga pag nakita mo It's normal to be linked with a lot of people. Kumbaga, artista po tayo, marami po tayong mga nakikilala, and ang daming nililink sa atin, porket nakikita sa ganito, ganyan. Ako naman walang problema sa akin na i-link, but don't worry, I'll tell you guys kapag meron nang nagpapatibok ng puso ko. Kayo una makakalaman. So, meaning, after nung alam namin na very open naman kayo, after that, walang naging sila. Actually, I dated someone after, pero hindi rin siya nag-work out. Kasi Yes. lumabas na yung dinidate ka. Yes, oo. So, yeah, it didn't work out. And then sabi ko, you know what? Focus muna ako sa sarili ko, focus muna ako sa negosyo. So, yeah, I've been single for, ano ba ngayon? August? 8 months?